ako nag-start? 17 years old. Meron ba dito 20 pababa? Sige, mga 20 years old pababa po, type I am. Ayan. Kasi Kasi ano po 'no, naku sobrang ayan, mga hindi na tumanda 'no, yung mga mentors talaga nagta-type pa rin I am 'no. Ayan, ayan, hello Mentor Chloe. So ako po nag-start ako ng 17, pero marami naman talaga puwedeng mag-umpisa ng bata sa ganitong klase ng negosyo. Pero hindi lahat kayang seryosohin. Agree? Agree? Marami, lahat halos pwede mag-start ng bata sa business, 'di ba? Lahat ng kabataan alam mo. Pero yun nga lang 'pag hindi po na-expose sa tamang environment, sa mga tamang mentors, naku, hindi rin po nila kayang seryosohin yung negosyo, 'di ba? And super blessed lang din po. Bakit? Kasi yung mga mentor ko po, magagaling po mag-expose, 'di ba? Kumbaga ano, talagang eto po ako nag-umpisa pero halos lahat po ng top mentor sa company talagang naupuan ko po yung mentoring. Alam mo yon, kaya super blessed natin if may mga mentors na humihila sa atin pataas. Sige, shout out mo yung mga tao na sobrang grateful ka sa mga buhay nila. 'Di ba? Kasi andiyan sila simula nung wala ka pa hanggang sa unti-unti nagkakaroon ka, 'di ba? Nung mga time na wala ka pang naa-achieve sa ganitong business hanggang sa unti-unti kahit papaano ilan sa mga pangarap natin nakukuha na natin. 'Di ba? Ayan, shout out sa mga top mentors ninyo, no? Kasi eto po, imagine niyo, even ako, pag ako po yung nag-talk sa inyo, nag-present ng business, hindi rin kayo maniniwala, eh, 'di ba? Ang turo po sa akin ng mga mentors ko, wala kang pipiliin, okey? Kaya po ang galing lang din talaga kasi imagine niyo eto po ako nag-umpisa ta's yung mga pinapatok po sa akin branch manager ng bangko, math teacher, 'di ba magagaling sa numbers. Kaya po nung time na yun talagang ano, yung 1 hour and 30 minutes na presentation nagiging 20 minutes ta's para kang tumakbo. Pagod na pagod ka tapos tulo-tulo yung pawis mo. Naalala ko first talk ko nun, invite pa ng cross lines ko, okey? Math and PE teacher, 'di ba? So sabi sa'kin nun ni Mentor Jean kasi pa-McDo kami nun, eh, magbo-bonding na yung team. Sabi sa'kin ni Mentor Jean, "O go na bunso, talk mo na." 1 month pa lang po akong full-time that time. Ibig sabihin, isang buwan pa lang din ako nakakapakinig ng negosyo, ng pagpe-present. Good thing, dati 'pag sinabing full-time, araw-araw nasa office. Except sa Sunday, 'di ba? So, ngayon, pinresentan po natin 'yon. To cut the long story short, natuto po tayo kahit hindi nag-join yung tao, okay? So, ayun, next natin, ito po yung mga sinasabi ko sa inyo na tao na sobrang grateful ako habang buhay kong papasalamatan 'tong mga 'to. Ang kagandahan lang, hindi sila iba po sa akin 'no. So, si Ate Roan po yung naka-yellow, SpongeBob, ta's ako yung Patrick. So, si Ate Roan po, siya po ay aking kapatid and si Ate Jean po ay pinsan. Okey, magkapatid po yung mama namin and magkapitbahay po kami dito sa Laguna, okey? Sa barangay kung saan talagang bilang sa kamay ang may magagandang bahay at may mga kotse kasi sobrang hirap po talaga ng buhay. Kung hindi ka aalis ng bansa or hindi ka magtatrabaho or wala kang magandang posisyon, talagang kung ano yung kinalakihan mo, yun lang din yung kakatandaan mo. Parang gano'n po ba, nakaka-relate ba? Sino po dito yung mga nasa province na pansinin niyo ang bagal ng oras, tama ba? Kagabi 8 PM pa lang nagyayaya na yung mama ko, sabi sabi sa'min ng mama ko, "Uy, matulog na kayo, anong oras na?" 8 PM pa lang. 'Di ba sabi namin ng ate ko, "Grabe kaka-start pa lang ng araw natin 'pag nasa Manila tayo ganitong oras." 'Di ba? 6 kumakain na. Sa 'pag nasa Manila ka kahit 12 midnight ka kumain ng dinner, okey lang. 'Di ba? Kaya sabi namin talaga, 6 years ago nag-decide kami ng sister ko na i-full-time 'tong I-AM sa Manila. 'Di ba, dun kami sa malapit sa branch, malapit sa mga top mentors. I don't know 'no, iba-iba talaga tayo ng pananaw or ano, pero kami po talaga sabi namin 'pag mag-stay kami dito, naku mahirap talagang umasenso, mahirap talagang gawin yung negosyo. Kasi hindi hmm, po kayo maniniwala 'no, nakapagpakabit lang po kami ng Wi-Fi nung nag-a-IAM na po kami dito sa Laguna, 'di ba? So dati nung hindi pa kami kumikita ng ate ko, um
nangyayari, data, nawala talaga. Kahit chat, hindi ka makapag-send. So, kahit ngayon may wifi, pag umulan, kakabahan na kami. Kasi, nakadepende sa panahon yung signal ng wifi. Ganun po, kabundok dito sa lugar namin. Di ba? So, ayan, 11 daw lunch na. May mga taong nakaka-relate, no? So, doon po kami lumaki, di ba? Sa mga naging resulta natin, doing the business. Okay, so 17 po tayo nag-umpisa. 1 year doing I Am Worldwide full-time. Nailabas po natin yung first car natin, which is Honda City. Ito, back ko lang po. Ay, sorry. I-back ko lang po, no? Ito, mapansin nyo yung nasa right side na tao po yan, ha? Okay? Yan is tayo po na nagpa-picture sa Honda City ng isa sa mga top yep that time kay Mentor Teen, if familiar po kayo. Sabi po sa akin ni Mentor Jean after training, Hana, baba ka sa parking ng IAM. Pansin nyo, no, ibang-iba pa yung company natin that time. I mean, yung logo ng kumpanya natin sa office that time. Sabi niya, pa-picture daw ako sa sasakyan na gusto kong ilabas. Imagine niyo that time, bago-bago pa lang tayo, wala pang kinikita, wala pang leaders, wala pang grupo. Pero may taong magsasabi sa'yo na magpa-picture ka sa sasakyan na gusto mong ilabas. Ibig sabihin, may naniniwala. Sino naka-experience ng ganon? Yung sinabihan ka ng mentor mo, kahit wala ka pa naman talaga. Okay, alam niya rin na nahihirapan ka pa rin gawin yung business, inaaral mo pa lang paano mag-IBP, pero lagi niya sinasabi sa'yo, grabe, next time top earner ka na. Next time diamond ka na. O, dahil doon, sa pagpupush ng mga mentor, sa pag-attend ng mga trainings every single day, okay, sa pakikinig ng sa mga mentors nating resultado, and syempre, sa paggawa din ng business, no, ito po yung ilan sa mga naging resulta natin. At 18, nalabas po natin yung first car. Medyo natagalan, okay, mag-upgrade sa another car. Okay, eto no, kaya ko po to pinapakita para mga mens, especially, eto para na to sa lahat, hindi na lang para sa mga yep. Pinupush ka na ng mentor mo, magpa-push ka na. Okay? Kasi doon ko naintindihan, nung time na journey po from Honda City to Ford Mustang, doon ko naintindihan na never pala talaga tayo magiging ready sa isang bagay. Kasi lagi sa akin sinasabi niya ni Mentor Jean, oh, 3 years na yan. Ano ng plano, 'di ba? Si Mentor Jean kasi talaga siya yung tagakulo ng ano ko ng kumbaga tagapagpabaga. Okay, laging reminder. Parang nung time na magna-19 ako, alam niyo ba yung Honda City journey po natin? 1 week na lang 19 na ako na. Declare ako ng declare sa kanila ni Mentor Roan na at the age of 18 maglalabas po akong sasakyan. 1 week na lang 19 na. Simple chat ni Mentor Jean. Sabi niya sa akin, akala ko ba at 18 maglalabas ka ng sasakyan? Magto 2 years mo nang ginagawang full-time yung IAM. Ano nang plano natin? 'Di ba? So minsan kailangan mo lang pala talaga ng reminder from our mentor. Okay? From your mentor. Kaya pagka nire-remind ka na at pinupush ka na, naku, magpatulak ka na. Okay? Kasi hindi ko alam na kaya na pala. Okay? Nung time na yon, para lang po sa idea ng lahat, no? Etong city, okay, hindi ko na kasi nailagay sa presentation natin. Pero, ayan, disclaimer pala, no, para sa nagsasabi, okay, kasi may mga tao pa rin na hindi pa rin into cars. Alam mo yon. So, parang sa kanila, okay na yon. Basta may nasasakyan ka, may nagagamit ka pang hataw, okay na. Di ba? Pero, tayo po kasi mas pinili nating makinig sa mga tao na gusto natin yung meron sila. Like, halimbawa, ibang-iba ang i-advise sa'yo ng ordinary member sa mga top mentors natin. 'Di ba? Pipili ka lang talaga sino ba yung gusto mong sundan. Okay? Yung nagsasabi na okay na yan, gastos lang yan, 'di ba? Pero at the end of the day, hindi naka-build ng team, or gusto mo dun sa top mentor na magsasabi na kailangan hindi ka mag-stop mag-upgrade, hindi para sa'yo, kundi para sa mga taong nagtiwala din sa'yo. Okay? Tapos gustong-gusto mo yung buhay nila. Yun po kasi yung ginawa natin. Nakinig tayo sa mga mentors na pangarap ko yung buhay na meron sila. Okay? Kaya sabi ko, kung ito yung paniniwala or ito yung process na dinaanan nila, kailangan pagdaanan ko din. Agree? Agree po ba? Okay? So, for sure, andito pa ba kayo? Pa-start pa lang po tayo, okay? So, eto po, at 22, nailabas po natin yung ating first sports car na natuto na tayo sa ganan. Kasi sabi ko, hindi pwede tumagal sa isang resulta, sa result na meron tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung end point na resulta na gusto mo,
Okay, kunwari kahit anong naiisip mo, makapag-for good dito sa Pinas, mapatayuan ng dream house yung parents mo, yung family mo. Okay, yun yung end goal na tinatawag. Okay? So kung yun yung end goal natin, ibig sabihin may mga goals na nasa harapan nan. Okay, na kailangan nating daanan. Lagi kong iniisip, every time na nagkakaresulta po tayo, pagka tumagal ako dito, matagal ko rin mapupuntahan yung end goal ko. Okay? Kaya lakasan ng loob mga mens. Makikitype nga po, lakasan ng loob. Okay? Matindihang faith. Okay, matindihang faith sa negosyo at kay Lord. Okay? Kasi after 1 year po, na dinadrive natin yung convertible Mustang, ito po yung isa sa mga latest result natin, last anniversary lang, which is convertible or Corvette. Okay, top down, Corvette. Totoo na yung tinitiktok dati, no? Grabe, na-inspire lang ako sobra sa mga top mentors natin na hindi sila nag-stop kung ano yung meron sila. Sabi ko, grabe, kaya nila eh. Ibig sabihin, kaya nating lahat. Kasi imagine mo, ang products na sinesell ni Mentor May or kaya ang products na meron si Mentor May is barley. Kung ano lang din yung products na meron tayo. Yung sistema na kung nasaan nagwo-work sa kanya, yun lang din yung magwo-work sa atin. Yung company kung nasan siya, yun lang din yung company na ginagawa natin. Ibig sabihin, lahat ng nagagawa ng mga top mentors, kaya din natin. Kailangan lang natin sumunod. Okay, kailangan lang natin sumunod, mentors. Ito, talagang matindihang faith mentors. Kasi hindi ko rin naman alam kung kaya or what eh. Talagang nandun ka rin sa posisyon na, grabe, parang pa lang bago ka pa lang ulit nagiging okay sa paglalabas ng Mustang, tapos biglang kailangan ulit ganito, 'di ba? Pero ayun nga, kagaya nga laging naiisip, kung hindi ko to igagrab, matatagalan ulit ako. Ayoko ulit dumating sa point na 3 years, 4 years na ulit ako sa ganitong result, 'di ba? Kasi pangarap ko din mga mens na yung mga tao under ng organization natin is nagle-level up, 'di ba? Kasi kung ano yung mindset na meron tayo, yun yung napapasa natin. Tama, mali? Pansinin ninyo, pagka okay na tayo sa isang bagay, yung mga leaders natin okay na din. 'Di ba? Kasi walang makikitang bago sa atin. Yun yung lagi ko na lang, kumbaga yun na lang yung nilulook forward po natin sa paglalabas ng resulta. Okay? Lagi yung sinasabi, kailangan ko tong gawin kasi sinong susunod kung hindi ko gagawin? 'Di ba? So wala din. Kaya eto po, nailabas natin to last anniversary, gratitude. Okay, dito sa May Araneta. And next, eto rin po, 2 years na rin po tayong consistent top 1 sa buong company. And thank you Lord kasi may mga tao behind that recognition. Actually, representative lang talaga tayo. Okay? Kasi buong grupo yung bumubuhat ng top na yan, 'di ba? And nakakatuwa lang kahit November 1 ngayon mga mens, no? Sino ba dito yung mga hitting for rank up? Sige, type I am. Okay? Mabilis lang yung mismong topic natin, mentors ha. Huwag kayong mag-alala. Type I am, okay? Natin, kaninang 7 a.m. or 8 a.m., no? Ito po yung bumungad sa atin. 'Di ba? Thank you, Lord! Finally, 'di ba? So, isang step na lang, no, to diamond. Sabay-sabay po tayo dun, no? And, ang isa pa sa nakaka-bless na makita rin ngayong araw is parang 2 weeks ago or wala pang 2 weeks, siguro mga 8 days, 7 days, 1 week, ganon. Nag-send po tayo sa company ng poster for 7 million. Then, after ilang days lang, naging 7.2 na. 'Di ba? Imagine niyo yung dati na sinasabihan lang ng mentor na pa-picture ka sa sasakyan na gusto mong ilabas. Kasi mag-aakala yung bata na yon, yung tao na yon, laking probinsya, walang alam sa Manila mga mens. Ilang beses po akong naligaw papunta ng office. Okay, kahit ginagawa na po natin yung negosyo ng full-time, ilang beses po nangyari yon. Hindi ko pa rin alam sa ulo kung ano yung mga kailangan sakyan, saan ba ako pupunta, saan ba ako mag-aabang ng jeep, ng bus. Diba? Kasi wala po akong kaalam-alam sa Manila. Pero imagine niyo, magsi 6 years doing I Am Worldwide, 7.2 million yung income. Iba pa po yung mga incentive, hindi ko na pala na-insert, no? So, nagkaroon tayo ng 250,000 YEP incentive last 2019. And latest din po this year, yung 1M. Free car. Okay, na kaya rin po tayo talaga nakapag-upgrade into supercar kasi ginamit natin yon as, kumaga, isa sa mga tawag dito, assets
sa paglalabas ng supercar ng mas malaking resulta. Okay, kasi ilabas natin ng extra car, edi in-upgrade na lang natin yung result. 'Di ba? So, next. Akala natin kasi minsan, no, okay na na-achieve natin yung mga ganito. Pero alam nyo mga mens, believe me, mas masarap pag marami kayo. Ito, hindi na po to updated. I think meron tayong 7 rank up, new rank up. May bagong ruby. Okay, may mga bagong sapphire, bukod pa sa mga nakarehit. So, if hindi po ako nagkakamali, going 85 to 90 na po ang ating rank up under ng team. Okay, masarap mag-rank up, yes. Lumalaki yung potential income natin. Possible, yes, sapphire na daw siya pagbukas ng dashboard. Congratulations po, Men's Gens, no? So, lumalaki yung potential income natin. Possible, nagsi-6 digits pag nag-hit ka ng rank up. Pero imagine mo, under ng organization mo, sobrang dami din na kumikita ng malaki dahil nakaka-hit ng rank up. Diba? Grabe, no? Next natin, ito rin po, hindi na updated. Nung isang araw lang, may bago tayong car achiever. Nako, 'di ba? Sabi ko nga po sa inyo, alam niyo nung may first car po tayo, yung Honda City, 3 years po yung nasa akin ha. 2 lang po yung naging car achiever under ng team. Nasundan po yun ng convertible Mustang. Ito na, nagigets ko na mentors yung sinasabi ng mga top mentor natin na investment ang resulta. Okay, investment yan. Hindi lang sa'yo, kundi sa buong grupo mo. Alam niyo po, totoo talaga siya. Kasi yung Honda City, 2 cars po yung na-produce nun under ng team. Si Mentor Bellion at si Mentor Jonathan. Sila yung sumunod that time. Pero alam niyo po ba, 1 year pa lang po nasa atin yung convertible Mustang, nagkaroon po tayo ng additional 17 car achievers. Makukumpara mo yung difference. Okay? Na pagka nagle-level up ka as mentor, may mga taong mas naniniwala sa potential nila, sa kaya pa nilang gawin. 'Di ba? Kaya nga, magpa-push ka talaga. 'Di ba? Ngayon, parang wala pang 1 week or 1 week pa lang yung sasakyan, may isa na ulit na car achiever. I think 2 nga 'di ba? Wala pa kaming idea kung sino yung isa. Okay? So, imagine niyo no, marami talagang susunod sa'yo. 'Di ba? Marami talagang susunod. Pagka nakikita nila na kaya, na posible. Okay? And right now, hindi na rin to updated. I think marami talagang nadagdag. Even yung mga kumita dito po ng milyon, no? Mga na-add na lang din, 'di ba? Parang may mga nag-5 million na, nag-7 million, nag-4 million, nag-3 million, and maraming nadagdag po sa 1 million. Right now, ito po yung ating millionaire circle under po ng organization. Masarap kumita ng milyon, pero mas masarap pag marami kayong kumikita ng milyon. Agree? Agree po para sa mga nagbi-build dyan ng team? 'Di ba? Ang thinking nila talagang importante ang resulta. 'Di ba? Kasi marami rin magkakaresulta under ng organization mo. Okay? Pagka nakita nila talaga na posible. Inom lang po ako ha, pasensya na po. Nga, nakarinig na ng ganito, no? Siguro sobrang familiar na tayo sa word na to, 001 mindset. Nasabihan ka na ba ng mentor mo na sa ganitong negosyo, very important ang pagkakaroon ng 001 mindset? Sige nga po. Nasabihan ka na ba? Na minsan clueless pa rin tayo kasi pag sinabing 001, parang top mentor mindset, top 1 mindset, 'di ba? CEO mindset, doon natin siya nai-compare. Pero marami pa rin sa atin na pag sinabi bang 001 mindset, ano bang ibig sabihin nito? Okay? Ito ba yung parang kailangan yung pag-iisip natin or yung mentality na meron tayo, mindset na meron tayo, kailangan ba maging ka-mindset agad natin sina Mentor Peach, sina Mentor May, yung mga 001 natin? Kasi familiar naman tayo na may 001 sa company. Tama? Kailangan ba ganun agad? 'Di ba? Kaya minsan yung iba hindi na nila ina-accept kasi parang ang bigat, ang laki agad ng demand. Okay? Ang laki agad ng kailangan gawin. Pero alam nyo mentors, meron po tayong mga nilagay dito na na magde-describe kung ano ba talaga ang isang 001 mindset. Okay, paano ba talaga tayo magkakaroon ng ganito? Kasi lahat tayo gusto ng result na meron si Mentor Me. Or kami lang. Sige nga, type number 2, kung gusto mo ng resulta ng ating Mother Blast. Yung dahil, dito, sobrang laki na ng grupo mo. Parang, alam mo yung normal na lang na every month may nagra-rank up. Alam mo yun, every month, normal na may mga 8-digit sale per sub-team. Diba? Normal na every month, halos everyday may naglalabas ng sasakyan.
'Di ba? May nagpapagawa ng sariling bahay, may napapa-for good, may mga part-time na kumikita pa rin ng malaki. Alam mo 'yun, dahil sa sobrang laki ng organization mo, nagiging normal yung mga malalaking bagay sa labas. Agree? Agree? Alam mo yung iisipin mo na saan kayo mag-e-event kasi hindi mo na problema yung participants. Ang problema mo na yung space. Ang sarap dumating sa ganung problema. 'Di ba? Yung tipo na magpapa-travel incentive ka tas sure na maraming makaka-hit. Okay, kasi sa sobrang laki ng grupo, ako po sobrang inspire ako sa result ng ating Mother Blast. 'Di ba? Kaya eto, nung time na 'to, nung narinig ko rin 'tong training na 'to, sabi ko, parang ang sarap niyang i-training from time to time sa mga bagong leaders o minsan sa mga may katagalan na. Para at least nare-remind tayo, paano tayo magkakaroon ng ganong resulta kagaya sa mga 001. Kasi naniniwala ba kayo, mentors, that everything happens twice? Ang isang bagay, dalawang beses nangyayari. Parang ganito, ang nakikita ko po ngayon is charger. Bago mag-materialize tong charger na to, may taong nakaisip na pag nalolobat ang gadgets, kailangan china-charge. Kailangan may bagay na makakapagbigay sa kanya ng ano po. Okay, ano to? Ayan, yes mens, yes mens. 'Di ba? Halimbawa, baso. 'Di ba bago tayo magkaroon ng baso, alam niyo ba may tao lang din na nakaisip na kahit nasang party ka ng bahay, kaya mo magdala ng tubig na iinumin dahil lang sa isang simpleng bagay. 'Di ba? So lahat ng nakikita mo ngayon, kahit tumingin ka sa paligid mo, simpleng bagay yan, kurtina, TV, jacket, lahat yan bago mag-materialize, may taong nakaisip. 'Di ba? Kaya nga bago mangyari sa atin yung resulta ng mga mentors natin, kailangan magkaroon muna tayo ng mindset na meron sila. And speaking of mindset, ano ba yung mindset ng mga 001? Are you guys ready? Sige nga po. Are you guys ready? Type I am. Sige, umuulan na rin po dito, no? I am. Okay, number 1 is what we called mastery. Okay, para po sa mga nagsusulat, maganda maisulat niyo po ito para if may mga leaders kayo na wala dito, maibagsak po ninyo mismo sa kanila. Okay? Sabihin mo lang, uy, di ba gusto natin lahat ng resulta ng mga top mentors natin? Nako, ito yung mga kailangan natin gawin. Number 1, mastery. Hindi pala enough na kailangan inaral at naintindihan lang natin ang isang bagay. Kaya pala laging sinasabi ng mga mentors, master mo yung IBP. I-master mo yung negosyo. Okay? Ibig sabihin pala, dapat sobrang alam na alam at naintindihan natin yung ginagawa natin. Okay? So, sino pong familiar sa picture na nasa right side? Sige. Rubik's Cube, tama? Bakit maraming tao na parang hirap na hirap mag-solve ng ganito? Tapos sa iba parang ang sisiw lang. Nakakita na ba kayo 30 seconds, 1 minute? Minsan nga sa internet, 'di ba? 5 seconds nabubuo agad nila. Ang tawag sa kanila, master. Master nila itong game na 'to. 'Di ba? So para ma-master natin yung negosyo, kailangan talaga bigyan natin ng sapat or more than enough na oras. Okay? Talagang everyday learnings. Kaya nga ito, 'di ba? Walang holiday sa pagnenegosyo. Okay? Kasi naniniwala ang mga top mentors na ang IAM hindi natin isisingit sa free time natin, kundi gagawa talaga tayo ng oras para magawa yung negosyo. Agree? Okay? Para ma-master pa din natin. Okay? So, ano ba yung mga kailangan natin i-master? Aside po ito sa sa character natin mismo, kailangan mai-handle natin ng maayos, emotions natin, di ba? Pero isa din to sa mga kailangan natin tandaan, skills. Okay? Skills mentors. Kagandahan if mahiyain tayo, if minsan sa pagpapakilala, kinakabahan agad tayo, wag po kayong mag-alala, lahat yan skills na pag-aaralan. May type nga po na pag-aaralan. Okay, Mentor Hana, sabi nga po nung mentor ko, ako daw po yung mag-host, kinakabahan po ako, parang hindi ko pa po kaya. Huwag kang mag-alala. Lahat na nag-start dito, halos lahat, nahihiya din magsalita. Okay? Ginawa lang nila halos araw-araw. Parang ganito, alam nyo ba before, nung nag-start po kami sa IAM, merong isang trainer na tinuturuan kaming ngumiti. Promise. Hindi ko alam kung maniniwala kayo dito or hindi, no? Kasi syempre sa training,
8 p.m. yung start. Dati kasi ganun po nung wala pang pandemic. Tapos matatapos kami 11, 12 midnight. Imagine niyo naman yun. So, lahat ng tao, mga nakasimangot na. Sige nga po, patingin nga po ng tao na parang yung itsura ng tao na naiinip na, nagugutom na. Sige po, sa mga naka-open cam. O, di ba? Mentor Jessa, expert na expert, no? Ngayon, ang ginawa niya sa amin, tinuruan niya kami paano ngumiti. Di ba? Sabi niya, tumingin ka sa kaliwa mo, tapos bati ka, sabi mo sa kanya, hi, mens, ta smile ka. 5 seconds. Sa kanan mo, hi, mens, smile ka din 5 seconds. O dahil wala kang katabi ngayon, tingin ka dito sa screen, tapos buka mo yung bibig mo, sabi mo, hi, mens, ta smile ka for 5 seconds. Sige. Hi, mens, ta smile ka ng 5 seconds. Di ba, minsan, kahit hindi mo naman, di ba may mga taong gano'n na hindi naman pala smile, akala natin galit, yun pala, hindi pala sila galit, di ba? Kasi hindi sila nangiti. Pero skills pala yun, napag-aaralan pala yun. No, so, ibig sabihin, yung simpleng ganun nga, napag-aaralan, what more pa yung mga kailangan natin gawin sa negosyo. Kaya pag nahihirapan ka, gawin mo lang everyday. Okay? Hirap ka, paano mag-build ng team? Anong gagawin mo? Pag may pumapasok na isa under ng organization mo, start mo sa kanya. Ang grupo naman, hindi naman yan agad-agad lalaki. Diba? Hindi naman yan agad-agad dadami. Diba, mag-start yan sa maunti, sa maliliit, and then matututunan natin paano palakihin. Okay? Kaya pag nahihirapan ka mag-IBP, ang laging ginagawa sa amin ng mga mentor namin before, talagang dumating kami sa point na magpapakilala ka lang sa ma'am. Familiar kayo sa ma'am? Meeting, after po ng training. Papakilala pa lang kami, umiiyak na kami ng ate ko eh. Sobrang mahiyain namin, hindi namin alam paano humarap sa tao. 'Di ba? Pero lagi na sa amin sinasabi ng mentor namin, o ikaw host, o ikaw magpe-pray. 'Di ba? So na-overcome. Okay? Kaya if tingin mo sa isang bagay parang nahihirapan kang gawin or alanganin para sa'yo, 'di ba? Kailangan mo lang siya talagang gawin. Minsan mga mens, yung akala natin na weakness natin, strength pala natin. Promise. Okay? Yung akala natin na weakness natin, hindi kasi ako magiling magsalita, mens, hindi kasi ako matyaga sa tao, mens, or what, yun pala yung strength mo pagdating ng panahon, basta ma-overcome mo. Okay? Kaya nga, take mo yung opportunity pagka may mga ganito. Mahihiyain ka, pinag-host ka, push mo. Di mo alam, future speaker ka pala sa I Am Worldwide. Diba? Di mo alam. Okay? Di mo masabi. Diba? Kaya nga ngayon, gawin natin yung best natin para ma-master natin yung mga bagay na kailangan natin ma-master. Diba? Ano pa? Knowledge. Okay? So again, lahat ng bagay na pag-aaralan. And nakalagay dito, learnings plus application is equals to results. Minsan, kaya pala hindi tayo nagkakaroon ng resulta is because yung mga basic na kailangan nating i-master, okay, pag-aralan, maintindihan is hindi pa natin nagagawa. Halimbawa, may mga tao talaga na papasok sa atin under ng organization na gusto agad nila kumita ng malaki. Pero hindi sila umattend ng training. So, kailangan natin mapaintindi sa kanila na mens, bago ang earnings, kailangan learnings muna. 'Di ba? May mga ganun eh, yung gusto agad-agad. 'Di ba? So, kailangan lang nila maintindihan na may proseso. Okay? Learnings, tapos, doon tayo makakakuha ng mga i-apply natin, and then, doon nakadepende yung resulta natin. And be careful kasi minsan ang resulta hindi lang puro good, may bad din. Okay? Or may wrong din. Kaya nga right process or right learnings plus right applications will give you the right results. Okay? Are you guys learning? Natututo po ba? Kaya careful tayo kasi hindi minsan lahat ng matututunan natin is malalaki naman na tayo. Yun yung lagi sa amin sinasabi ng mga mentors namin, no? Nakita namin may nag-underpricing. Kaya nga, sobrang bilib ako sa mga mentor eh. Rarant sa GC. Miss, ganito, ganito. Alam mo, re-reply lang sa amin ng mga mentor namin. Malalaki na tayo. Alam na natin ang tama at mali. Diba? So, hindi natin gagayahin yan kasi alam nating mali. Okay? Kasi, again, ang paggawa ng mali, hindi nagbibigay ng tamang resulta. Do you agree? Naniniwala ba kayo? Kaya tayong lahat, even mapayep ka, no? Syempre, with the right guidance pa rin ng mga mentors. Kung gusto mo ng resulta na pang matagalan, gusto mo ba ng ganon? Yung hindi mo lang basta na hit, hindi mo lang basta na release, kundi na sustain mo siya. Magkaiba kasi yun. Okay, na sustain mo yung results. Ibig sabihin, nasa right track ka. Okay, nasa right track ka.
Okay, kasi again, ang mga resulta is dapat, magagandang resulta dapat pataas yan. Okay, nasusustain yan, tas pataas. Okay, hindi yung nahit tapos pababa. Okay, nagagets po ba? Nagagets? I hope, no? Next, number 2, responsible. Makikitype nga po. Responsible. Okay. I hope guys natututo po kayo, no, para hindi po masayang yung time ninyo. Ngayon, may 3 bagay na best example sa pagiging responsable. So nakikita niyo po yung picture diyan sa right side. Tama ba? Right din sa inyo? Pag right sa akin. 'Di ba? So ayan is lalaki na built yung katawan. Okay? So for sure nagji-gym. Tama? Nagji-gym. Ngayon, mai-compare natin yung word na responsible sa tao na nagji-gym or taong gusto gumanda yung katawan. Ikaw mismo halimbawa, gusto mo ma-build yung katawan mo. Gusto mong gumanda yung katawan mo. 'Di ba? Dapat responsable ka sa mga discipline, okay? Disiplinado at responsable ka sa mga kinakain mo, ginagawa mo. Okay? Para kang papasok sa gym. Kahit anong gusto natin gumanda yung katawan natin, if hindi tayo mag-workout sa sarili natin, nagbayad ka nga ng magtuturo sa'yo, 'di ba? Magre-remind sa'yo, tapos hindi mo naman ginagawa yung sinasabi nila. So, baliwala din. 'Di ba? Parang ganito sa negosyo, yung mga instructor natin sa gym, parang sila yung mga mentor natin sa IAM. 'Di ba? Hindi man natin sila binayaran para turuan tayo, pero lahat ng sinasabi nila is para sa atin. At the end of the day, tayo pa rin yung gagawa. Okay? Sinabi sa eto nga kahit gaano ka-successful yung mentor mo sa IAM Worldwide, at the end of the day, ikaw pa rin ang gagawa ng sarili mong resulta. Promise. Promise. 'Di ba? Kaya nga, lagi mo lang iisipin, ay, kailangan ko maging responsible sa sarili kong growth. Okay? Para mag-grow tayo sa business or personally, kailangan natututo tayo everyday. 'Di ba? Hanggang dumating sa point na hindi na kailangang i-remind ng mentor na, full-time ka, nasa Avida, nasa GGS, attend ng training. 'Di ba? Kung hindi pa nagka-visa, baka nga onti pa rin ang mga nagti-training ngayon. Yung magtataka ka talaga, nalalakad ang office, tapos ang unti ng training. Alam nyo before, 6 years ago nung full-time pa lang po namin sa IAM, promise, nagkaroon ng monitor sa baba ng office, yung sa old office natin, kasi hindi magkasya sa seminar room. Tapos pagtatanungin mo, mostly nang nandun, taga Bulacan, taga Bataan, taga probinsya, tapos marami ring taga Manila. 'Di ba? Ngayon, kakaiba na ang resulta na meron na ngayong worldwide, na meron na mga mentors. Tapos bihira pa rin nating mapuno. 'Di ba? Kaya kung full-time ka, eto tinuro sa amin to ni Mentor Jean. Sabi nila, kahit sinong speaker, wag kang mamili. 'Di ba? Hindi ka a-attend pagka team lang natin. Okay? Kasi makakasanayan ng leader mo present ka lang sa office, dahil unstoppable day, dahil si mentor ganito yung trainer. 'Di ba hindi? Kaya nga natutuwa siya pagka marami pa ring unstoppable na uma-attend kahit hindi unstoppable yung nagte-train. 'Di ba kasi matututo ka. Kumbaga, I am worldwide na ang mamimili ng speaker. Okay? A-attend ka na lang. Okay? It's for your own growth. Okay? Para yun sa'yo. Hindi na yun para sa company, hindi na yun para sa mentors natin, hindi na rin yun para sa speaker. Diba? Para na yun sa atin. Okay? Ano pa? Responsible sa sariling resulta. Okay? So, dito, paano ba? Parang, isa pa, responsible sa sariling organization. Ato may example ako dito Di ba may mga members tayo or mentors tayo na kunwari, part-time pa rin talaga. So, magigets natin if very limited lang yung oras na nabibigay nila sa negosyo. Pero kung full-time tayo, dapat talaga yung leaders natin or team natin is tayo yung nag-handle, okay? Hindi na natin ipapasa yung responsibility sa mga mentors natin. 'Di ba? Kasi doon tayo mag-grow Parang ganito, halimbawa, may mga tao na full-time, matagal na sa negosyo, okay? Hopefully walang ganito dito, no? Full-time, matagal na sa negosyo, tapos parang nag-normal na sa kanila na yung problem or yung concern ng leaders nila pababa is diretso agad sa mentor. Parang, okay, sige. Parang nag-normal na si mentor yung sosolve para dun sa concern. Which is,
hindi magandang sign sa pagbibuild ng sariling organization. Alam mo kung bakit? Dapat sa'yo pa lang na-stop na siya. 'Di ba? Kung hindi kaya dahil sobrang laki, doon tatawag kay mentor. Pero yung mga simpleng bagay, pagpa-process, pagpapa-DHL, 'di ba? Active, parang ganito. Halimbawa lang to, mentoroan, tapos ako, tapos may mga leaders, 'di ba? So, halimbawa, lalo na if direct mo, 'di ba? Tapos active ka, full-time ka, 'di ba? Na malapit ka lang sa office, 'di ba? Tapos ang nagpa-process pa ng PIN yung mentor mo, medyo mali. Kasi paano lalaki yung team natin if connected agad kay mentor? Kumbaga, anong gagawin natin? 'Di ba? Hanggang dumating sa point na baka mismong leaders mo hindi ka kilala as mentor kasi nga diretso agad kay mentor. 'Di ba? So yung mga ganong simpleng concern, pagpa-process ng PIN, OFW yung leaders, okay? So ikaw nandito ka sa Pinas, malapit ka sa office, nagigets niyo po ba yung point? I hope po yes, no? So yun yung mga simpleng reminder ng pagiging responsible sa sariling organization. Okay? So, ilan ba yung kailangan ko ipadala? Magkano ba yung ganito? 'Di ba? Hindi na yung mga tinatanong sa mga top mentors. Dapat alam na natin yun mismo. 'Di ba? So, ano pa? Halimbawa, if may mga trainings para sa mga OFW natin na hindi talaga nakaka-attend, kailangan nandun na tayo sa point na tayo mismo nagsisend sa kanila. Mens, ito po yung training natin ngayon. I-play nyo po pag free na kayo. May mga ganon. So, pwede natin yung gawin unti-unti. Sa training, pagka mas marami sa leaders mo ang kaya umattend online kaysa offline, tag mo sila, di ba? Hanggang sa makita nila, na ito pala yung ginagawa. Pagka ako nagkaroon ng sariling leader, i-remind ko rin sila. Hindi naman habang buhay yun. Di ba? Para yun sa mga bago. Okay? Sa mga bagong leaders under ng organization natin. Syempre, tayo yung mentor. 'Di ba? Tayo pa rin magpo-provide ng mga ganong para sa kanila. 'Di ba? Nagigets po ba? Next. Sabi nga dito, no, kung sa maliit na bagay daw is, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Meaning to say, mga mens, minsan, akala natin ang blessing dapat malaki agad. Tama? Pero alam nyo po ba, yung blessing na yan, mag-start yan sa maliliit. Na pagka nakikita ni Lord na, alam mo yung nahandle mo ng maayos, isang tao, di ba, nagpe-pray tayo ng malaking grupo. Isang tao palang binigay sa'yo, isang buwan ka ng full-time, halimbawa ganon. Pe-pray tayo, Lord, full-time naman ako. Di ba gusto ko ng malaking grupo, ganito, ganon. Iti-test niya yan sa isang tao. Okay? Paano ka magdesisyon pag may tao na pumasok na organization mo? Ano yung binibigay mo dun sa member na yon para maging leader siya? 'Di ba? So, ano yung tinuturo mo sa kanya? Paano mo siya mina-mindset? Okay? So, kumbaga doon nakikita ni Lord kung bibigyan ka pa niya ng marami. Ganon din sa pagkakaroon ng resulta, mga mens. Kaya nga, hindi tayo magsasettle kung ano yung merong result tayo ngayon. Okay? Kailangan maging good manager tayo. 'Di ba? Yung maayos talaga, like, yung resulta na yun is galing siya sa tama. Okay? Parang ganito siya. Para siyang seed na tinanim sa'yo, na ang kailangan mong gawin is patubuin mo siya ng malusog. Okay? Ng maganda. Okay? So, nasa sa'yo, paano mo papatubuin yung seed na tinanim sa'yo? 'Di ba? So, yun yung magiging mindset natin paano sa result, paano sa pag-lead ng team, paano sa pag-handle ng income, 'di ba? Kasi kung sa maliit nga na pagkakatiwalaan tayo, mas bibigyan pa tayo ng malaking bagay. 'Di ba? Nag-agree ba kayo doon? 'Di ba? Nag-agree pa kayo? Parang narinig ko to sa one of the top mentors na meron tayo na kung paano mo daw gastusin ang 1,000 mo, most probably ganun mo rin gagastusin ang 1,000,000 mo. 'Di ba? Kaya nga, ayun, kung paano mo i-lead ang 1 or 10 tao under ng organization mo, doon din na-determine paano mo malilid yung 1,000 hanggang 100,000 under ng team mo. Okay? Next, independent. Patapos na rin po tayo, number 3 na to, no? 5 lang to, I think, pero mabibilis na. So, independent, eto, familiar naman na tayo kasi sa ID na meron tayo, nakalagay doon, independent distributor. Tama? So, para rin tong mga mens, kaya nga, ang ID natin, reminder yon na, ay, negosyo ko pala to. Di ba?
Pag chinek mo yung online account mo, ay pangalan ko pala yung lumalabas, di pala pangalan ng mentor ko. Ibig sabihin, at the end of the day, tayo yung mag-workout ng negosyo na meron tayo. Diba? So next, innovative. Okay? So para po sa mga bago pa lang or matagal na rin nagbi-build ng team. Okay? Para sa ating lahat to. Sa pag-build ng team, hindi pwede na magsisettle lang tayo sa sistema na nakasanayan natin. Okay? What do I mean by that? Halimbawa, hindi all the time si mentor ang magpapa-incentive para sa atin. Or company ang magpapa-incentive para sa atin. 'Di ba? Syempre, magbi-build ka ng sarili mong organization. Okay? Ng sarili mong team. Kung ano yung mga pinakita sa atin, parang ganito, ang mga 001, sina Mentor Me, 'di ba? Yung mga 001 na kilala natin, sina Mentor Peach, sina Mentor Michelle, ayan po, no, mga 001 natin. Parang kung ano yung pinaramdam sa kanila ng kumpanya, yun yung pinaparamdam nila sa atin. Pansin nyo dati, normal ang company magpa-travel, pero ngayon, ginagawa na halos lahat ng 001. Parang ganito. Nakita nyo po tong post na to? Grabe, no? Dati, ginagawa to ng company hanggang ngayon naman. Pero, dahil 001 mindset ang meron ng mga mentors natin, yung sistema na kinalakihan nila, pinapasa na nila pababa. 'Di ba? I'm not saying na mens so kailangan magpa-travel agad ako, hindi naman. Sa mga simpleng incentive mga mens. Like halimbawa ganito. Pa-t-shirt, kung may logo na yung sarili mong team, pwede kang magpa-t-shirt na may logo. 'Di ba? Magpamag. Alam niyo nag-start po kami ni Mentoroan mismo nag-start siya sa pa-face mask since nag-pandemic that time. 'Di ba? Tapos na bago pa lang ulit magbe-build ng grupo, face mask 100 pesos, 90 pesos. Pagka nagkaroon ka ng direct, may face mask ka. 'Di ba? Tapos pagka nag-rank up, dati pag nag-rank up, meron kang hoodie. 'Di ba? Na ngayon na-adapt na ng isa sa mga sub-team na meron si Mentor Roan. 'Di ba? Dati pagka elite ka, every once a year, year-end party, nagre-rent ng kahit ano lang, maliit lang na space. 'Di ba? Para makapag-bonding lang talaga yung mga elites. Okay? So pwede mo yung gawin. Okay, immense, nag-start pa lang po ako. So, pwede ka pa-meeting sa mga, ang tawag namin doon, kunwari, give me 5 hitter or just for you achiever, 'di ba? So, pwede yun. Pagka maliit pa lang. Okay, guys, pag may nag-give me 5, nag-money back sa atin, magkakaroon tayo ng exclusive meeting with our mentor. Mensan yung meeting sa BK, okay lang yun. Okay, pa-meeting ka kung full-time ka, tas may team ka na give me 5, nag-just for you, dahil nga palaki pa lang kayo, sa BK o invite ka doon ng isa sa mga top mentor ninyo. Mag-share lang, exclusive meeting for money back kineme, di ba? So, ikaw na mag-isip ng title. Pwede tayong mag-start sa ganun. Okay, team day. Once a week, pagka bago, ito pwedeng gawin. Okay, once a week, magpapa-team day ka, may invited speaker. Pwede yon. Okay? Kasi hindi habang buhay to gagawin ng mga mentors natin. Kailangan napapasa to pababa. Ang sistema kailangan napapasa hanggang dulo. Okay? Kaya ano natin yan, mens. Okay? Next. Visionary. Last na to mga mens. Visionary. Okay? So, ang sarap sumama sa tao na may plano. Tama, mali? Tama ba? Ang sarap kausap ng mga taong may plano. Okay, parang ganito. Ngayon po okay lang, makikitype if ano yung nakikita ng dalawang mata mo. Ngayon, at this moment mga mens, ano yung nakikita ng dalawang mata mo? Sige. Like halimbawa, start ko ako baso. Ayan. Sige. Ano pa? Cellphone. Sige pa po. House. Ano pa? Kandila. Sige po. Screen. Anong oras na ba? Okay. CP. Ayan. Ayan is what we call sight. Okay? Sight. Kumbaga, ano siya, yun yung function ng mata natin para makakita. Pero when we see vision or pagiging visionary, iba to mga mens. Parang ganito, 5 years from now, ano yung pwedeng mangyari sa'yo? Sige nga po. 5 years from now, ano yung pwedeng mangyari sa'yo? Type mo po. Success? Ano pa? Successful? Millionaire? Sige pa. Financial freedom? Ano pa? May malaking team? Question. Question means, nakita ba ng dalawang mata mo ngayon yan?
Hindi. Pero bakit nakikita mo siya na mangyayari? Alam mo ba, yan yung tinatawag nating vision. Okay? Vision. Not literally na may nakikita ka ngayon. 'Di ba? Kaya ang sarap sumama sa mga taong visionary. Alam mo yun? Yung kahit ipikit mo yung mata mo, promise, gawin nyo to ngayon, mentors ha. Ipikit mo ngayon yung mata mo. 5 years from now, anong buhay meron ka? Na-imagine nyo? Anong itsura ng bahay mo? Gaano kalaki yung grupo? Anong sasakyan na dinadrive mo? Saan ka na nakapag-travel kasama yung loved ones mo? Saan ka na nakatira ngayon? 'Di ba? Magkano na yung ini-income mo? Ilan na millionaires under ng organization mo? Kaya ito, pagka ganito siya, if gusto mo lumaki, yung meron ka ngayon, okay, team man yan, income man yan, resulta man yan, start mo siya sa word na vision. Kailangan makita mo muna, hindi ng dalawang mata mo makita mo muna. Kahit nakapikit ka. Yung tipong nananaginip ka na nangyayari. Kasi yan yung vision na ipapasa natin sa magiging team or leaders na magkakaroon tayo. Alam mo yun? Di ba alam nyo, every time po na umuwi kami ng Laguna, ang pangit kasi ng daan ngayon kasi ginagawa, di ba? Ginagawa yung mga daan ngayon. So, di mo malaman na yung dadaanan mo pala, lulubog na yung gulong, tatama na yung ganito. Lagi naman sinasabi ng ate ko, no, pag nag-uusap kami, grabe, ang sarap magkaroon ng isang malaking bahay at magandang bahay sa isang exclusive na subdivision na malapit lang sa Manila. Para anytime na uuwian natin si mama, hindi hassle. Hindi pa namin siya nakita ng dalawang mata namin, pero na-imagine na namin siya. Ngayon, pag may mga leaders ka nakausap, ang sarap, di ba, na ang pinag-uusapan nyo, yung mga pwedeng mangyari. Hindi puro problema. Tama? Di ba? Isa sa sign na leader type ka, pagka nai-inspire yung mga tao na nakakausap mo, hindi na uubos. Magkaiba kasi yun. Di ba? So, pag may kasama ka, grabe, kahit wala pa ngayon, nabibigyan mo ng vision. Grabe, guys. Di ba? 3 pa lang tayong may sasakyan ngayon, pero 1 year from now, hindi na natin alam saan tayo magbi-meeting kasi lahat tayo may ipapark na. That's what you call vision. Pwedeng hindi pa nila maramdaman. Okay? Pwedeng hindi pa nila maramdaman. Pwedeng hindi pa nila nakikita sa sarili nila. Pero pag paulit-ulit natin silang nire-remind, mentors, promise, magugulat sila, reality na nila yung dati na navivision lang. Kasi nangyayari siya ngayon. Nangyayari siya ngayon. Okay? Yung mga naririnig namin sa mga mentors, dadating yung time, normal na ang bakasyon sa ibang bansa. Dati wala naman nakakagawa nun. Ngayon, kahit sino kaya na. Hindi lang nagbakasyon, nagpapabakasyon sa ibang bansa yung mga mentors natin. Grabe, dati, lagi nang sinasabi sa amin, magkakape tayo sa Korea. Magkakape tayo sa ganito. Hindi na sa SB, di ba? Hindi na sa Green Hills, di ba? Mangyayari, mentors. Kaya nga, sumama ka sa mga tao na may vision, na nakaka-excite kasama kasi hawa-hawa yan. Okay? Kaya again, ang pagkakaroon ng 001 mindset, kalaki po na ng pagiging visionary. Okay? So, yan. Eto, imagine mo kung belong ka sa ganitong kalaking grupo. Nagiging, tawag dito, kumbaga nakikita natin saan tayo papunta. Tama? Nakiklear yung daan, yung dadaanan natin. Diba? Kaya kahit anong obstacles, kahit anong challenges yung dumadaan sa atin, alam mo na dito ka papunta Thank you, Lord, nasa Team Bless kami. Pinakamalaking grupo sa I Am Worldwide. Kaya kahit mag-isa pa lang ako ngayon, alam ko na dadating yung time, ibe-bless mo rin ako ng ganito kalaking grupo. Kahit naglalakad ako ngayon, Lord, pauwi ng kondo sa GGS, sa Avida, galing office, may dala akong mga paper bags.
Thank you, Lord, kasi dadating yung time, hindi na ako mahihirapan ng ganito. Kahit mag-isa lang akong umaattend ng training, nakakabaliw yung speaker, yung mga shinare niyang wisdom. Mag-isa pa lang ako umaattend. Thank you, Lord, kasi alam ko dadating yung time. Nadadami rin po ito. Magkakaroon ako ng kabaliwan na leaders ko. Hanggang sa unti-unti, lumalaki na po yung grupo. Okay? That's what you call vision. Kaya very blessed tayo na yung mga pangarap natin, hindi na lang natin ini-imagine ngayon. Kasi nakikita na natin sa mga taong nauna. Okay? Pagkakaroon ng sariling bahay, na i-travel hindi lang yung sarili, kundi yung loved ones, yung parents, 'di ba? Ano pa? Yung malaking income, hindi lang nako-cover yung pansarili, kundi pang buong pamilya. Ano mo yun, yung pagkakaroon ng sasakyan, hindi lang ikaw yung nakikinabang, kundi buong family member mo, kaya mo nang bigyan ng ganon. Okay? Nakikita na natin yung mangyayari sa atin ng dalawang mata natin. Di ba kanina nga, magkaiba ang sight at vision, pero sa I Am Worldwide ka lang makakakita na yung ini-imagine mo pa lang, nakikita pa ng dalawang mata mo. Kasi nangyari sa mga mentors. Kumikita 5M per month. Solid. 5M per month. Saan ka nakakita? Nandito sa Pinas, kumikita ng 5 milyon sa loob ng isang buwan. Tapos, hindi lang siya yung kumikita ng milyon, marami pa under ng organization niya. At hindi lang may mga profession yung kumikita, hindi lang may mga background sa pagnenegosyo, even kabataan kumikita 6 to 7 digits per month. Grabe, 'di ba? Kaya hindi na natin kailangan tumingin sa iba mentors. Bakit? Dito pa lang. Okay, dito pa lang solve na tayo. Ewan ko na lang talaga, 'di ba? Ewan ko na lang talaga, mens, 'di ba? Ang kailangan lang natin gawin is what? Pagdaanan yung process kung ano yung pinagdaanan ng mga mentors natin ngayon para yung resulta na meron sila, yun din yung resulta na magkaroon tayo. Okay? Okay ba, mens? And again, ito, vision is a picture of the future that produces passion. Minsan kaya nawawalan tayo ng gana. Kaya minsan nababanggit mo na nakaka-burnout, nakakapagod, kasi baka lang naman mentors, no? Baka lang na hindi na natin naiisip yung ano ba, saan ba tayo papunta? Ano ba yung mga pwedeng mangyari sa atin? Di ba? Kaya nga, I hope na bago mag-end yung training natin, o kahit pa paano, may glimpse sa inyo na parang na-open ulit yung mind mo na, grabe, dun nga pala ako papunta. Kung ano nga pala yung nararanasan ng mga mentors, yun yung ipaparanas pa sa akin ni Lord. Di ba? Kaya kahit araw ng mga patay, I hope no, na buhay yung pangarap nyo ngayon, natin ngayon, di ba, na hindi pa tayo para magpahinga, hindi pa tayo para mapagod. Kasi marami pang nag-aantay sa atin. Okay? Marami pang nag-aantay sa atin. Hindi ito yung time para magpahinga at mapagod tayo. Okay? So, yun lamang, mentors. And back to you, Pretty Mentor Jessa. No, sabi ko sa inyo, hindi po talaga pwedeng ma-miss out to kasi hindi basta-basta yung mga maririnig natin. At talaga namang yan ay maia-apply at mas maipapasa pa natin sa lahat ng mga mentors na mga ka-team natin na hindi naka-attend dito or yung mga hindi kayang makapag-Zoom. No? At yan, thank you so much po, Mentor Hana. Palakpakan naman po natin si Mentor Hana sa kanyang napaka-lupit na training talaga para sa atin. At talaga naman, di ba, hinihintay na daw siya ng kanyang mama. Pero talagang mas inuna tayo para ma-impartan tayo ng wisdom and learning. Thank you so much po, Mentor Hana. Siguro before tayo mag-pray, take